Matapos ang lubos na pagkabigo ng negosasyon sa Iran, inutusan ni Donald Trump na simulan ang digmaan laban sa rehimeng Iranian hanggang sa ganap na tagumpay at pagtupad ng lahat ng kondisyon ng Estados Unidos ng Amerika. Gusto ko ang lahat. Ayokong 70%, ayokong 75%, gusto ko ang lahat. Tingin ko babalik ang Iran sa negosasyon at ibibigay lahat ng gusto natin. Iyan ang matinding pahayag na ginawa ngayon ni Donald Trump nang naging malinaw na tuluyan ng nabigo ang mga negosasyon. Ang Central Command ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos ay nagpadala na ng mga barkong pandigma para sa total na pagharang sa Iran sa may bahagi ng Kipot. Sa totoo, inihayag na ni Trump ang total na pagharang sa Kipot ng Hormuz. Walang napagkasunduang kasunduan matapos ang 21 oras ng negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Kaya naman sinabi ni Donald Trump na muling magsisimula ang mga operasyong militar ng mas matindi at nagbanta pa siya ayon sa kanyang sinabi na wawasakin ang Iran sa loob lamang ng isang araw. Pero siguro ang tanong ninyo, ano nga ba ang dahilan ni Donald Trump para harangin ang Kipot ng Hormuz kung ito naman ay naharang na ng mga Iranian? Sasagutin natin ang nakakaintrigang tanong na yan at iba pa sa episode na ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe sa Telegram channel na Pechi News gamit ang link sa video description. Doon kami agad naglalatala ng mga bagong balita. I could take out Iran in one day. Talakay natin ito ng sunod-sunod. Natapos ng walang resulta ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran noong Sabado, Abril 11 sa Pakistan. Pangunahing hindi pagkakasunduan ang kagustuhan ng Iran na kontrolin ang Kipot ng Hormuz at hindi ipasa ang mga reserba ng pinagyamang uranium. Ang deadlock ay naglalagay sa panganib sa 2 linggong tigil putukan na naabot nung nakaraang linggo at nagbabantang muling sumiklab at lumala ang labanan. Sinabi ni J.D. Vance, pangalawang pangulo ng Estados Unidos at namuno sa negosasyon sa mga Iranian, nagkaroon ang 2 panig ng makabuluhang talakayan sa loob ng 21 oras, ngunit hindi nalutas ang mga hindi pagkakaunawaan. Narito ang pahayag ni J.D. Vance. Mas masama itong balita para sa Iran kaysa Estados Unidos. Malinaw naming inilatag ang mga pulang linya pero pinili nilang hindi tanggapin ang aming kondisyon. Hinahangad ng Washington mula sa Tehran ang isang pangmatagalang matibay na pangako na huwag maghangad na magkaroon ng sandatang nuklear o mga paraan para mabilis itong malikha. Hindi pa namin ito nakikita pero umaasa kaming makikita namin. Sapat na flexible at handang magbigay daan ang Amerika at tapat silang nakipag-usap. Gayunpaman, hindi talaga nagkaroon ng makabuluhang pag-usad. 21 oras na kaming narito at marami na kaming napag-usapang mahahalagang bagay kasama ang mga Iranian. Magandang balita ito. Sa masamang balita, hindi kami nakarating sa isang kasunduan. At sa tingin ko, mas masamang balita ito para sa Iran kaysa sa masamang balita para sa Estados Unidos ng Amerika. Babalik kami sa Estados Unidos at nilinaw namin ang aming mga pulang linya kung ano ang tanggap at hindi namin kayang tanggapin dahil wala kaming kasunduan. Matapos ang pahayag ni J.D. Vance, ilang Iranian media ang nagsabing ang kabiguan ng negosasyon ay dahil sa di makatotohanang posisyon at labis na hinihingi ng Estados Unidos. Ilang round ng negosasyon ang ginawa ng mga delegasyon sa iba't ibang format. At ngayon, iniulat ni J.D. Vance na ang grupong Amerikano ay maraming beses na kumonsulta kay Pangulong Donald Trump. Kasama sina kalihim ng Estado Marco Rubio, Ministro ng Digmaan Pete Hegseth, Ministro ng Pananalapi ng US Scott Bessent at Komandante ng Central Command ng US, General Brad Cooper. At sa buong panahon, ang mga negosasyong ito ay tumagal ng 21 oras. Sa uli, naging malinaw na kumpiyansa ang Iran na kaya pa nitong makipagdigma, gayon din ang Estados Unidos. Nangyari ang inaasahan, mataas ang hinihingi ng 2 panig at hindi sila nagkakaintindihan sa negosasyon. Hindi talaga posible ang magkasundo sa kalaban na sigurado sa sarili na siya ang mananalo o tatagal ng mas mahaba kaysa sa kanyang katunggali. Pagkabigo ng negosasyon, agad kumilo si Trump. Buo rin ang paniniwala niyang magwawagi ang Estados Unidos. Sinabi niya at ito ay CP, gusto ko ng lahat. Ayokong 70%, ayokong 75% gusto ko ng lahat. Hinulaan ko na babalik ang Iran sa negotiating table at ibibigay sa atin ang lahat ng gusto natin. Wala silang alas.
Kalaunan, inihayag ni Donald Trump na sisimulan ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang naval blockade sa Strait of Hormuz. Maghanda, may mahabang pahayag mula kay Donald Trump. Kaya etong sitwasyon natin, maayos ang naging pagpupulong, nagkaisa sa karamihan ng mga punto, pero sa nag-iisang talagang mahalagang issue, ang nuclear, wala. Agad magsisimula ang hukbong dagat ng Estados Unidos, ang pinakamahusay sa mundo, na harangin lahat ng barkong susubok pumasok. Sa isang punto, lilipat tayo sa prinsipyo na lahat ay pinapayagang pumasok, lahat ay pinapayagang lumabas. Pero hindi ito pinapayagan ng Iran, basta na lang nilang sinasabi, quote, baka may mina doon na sila lang ang nakakaalam. Ito ay pandaigdigang pangingikil. Inutusan ko rin ang ating hukbong dagat na hanapin at harangin ang bawat barko sa mga international na katubigan na nagbayad ng buwis sa Iran. Walang sinumang nagbabayad ng ilegal na buwis ang makalalayag ng ligtas sa laot. Sisirain din natin ang mga minang inilagay ng mga Iranian sa kipot. Sinumang Iranian na magpapaputok sa atin o sa mga sibilyang barko ay wawasakin. Alam ng Iran kung paano tapusin ang sitwasyong ito na sumira na sa kanilang bansa. Wasak na ang kanilang hukbong dagat at hukbong panghimpapawid, wala nang silbi ang depensang panghimpapawid at mga radar. Patay na si Khomeini at karamihan sa kanilang lider dahil ito sa kanilang ambisyong nuklear. Tandaan si Khomeini dito. Magsisimula na ang blockade sa lalong madaling panahon. Isasali rin ng ibang bansa sa blockade. Hindi papayagan ng Iran na makinabang sa illegal na pananakot na ito. Kailangan nila ng pera at lalo na ng sandatang nuklear. Bukod pa rito, sa tamang panahon ay lubos kaming handang kumilos at tatapusin ng aming mga sandatahang lakas ang tuluyang pagwasak sa kakaunting natitira sa Iran. Wakas ng CP. Kaya sinabi ko na pansinin ninyo ang sinulat ni Donald Trump tungkol sa pagkamatay ni Khomeini. Madaling pagkakamali ng maraming komentador ang sabihing si Khomeini ang pinuno ng Iran nitong mga nakaraang panahon. Malaking pagkakamali ito dahil ang huling pinuno ay si Khamenei, hindi si Khomeini. Si Khomeini, Ruhollah Khomeini, ay namatay pa noong 1989. Unang pinuno ng Islamikong Republika ng Iran siya, sinundan ni Khamenei. Kaya nga, nakakagulat na nalilito ang presidente ng Estados Unidos kina Khamenei at Khomeini at sinasabing patay na si Khomeini. Totoo, matagal na siyang namatay noong 1989 pasensya, pansamantalang paglihis lang ito. Mahalagang bigyang pansin dito na ang mga barko mula sa China, India at Pakistan ay ilan sa ilan na dumadaan sa kipot ayon sa kasunduan sa Tehran. Ibig sabihin, maaring ilagay ang Estados Unidos sa landas ng alitan ng utos ni Trump na harangin pati na rin sa mga panig na ito. At sa totoo lang, sa Fox News, pinaalalahanan si Trump na yon na nangako siyang magpataw ng 50% taripa sa lahat ng produkto mula sa anumang bansa na magbibigay ng kagamitang militar sa Iran. At sinabi ni Trump na huwag kalimutan, kasama rin dito ang Sina, CP. Oo, para ito sa lahat, patid Sina. Kung matuklasan namin na ang Sina, dahil naririnig ko sa balita na ang Sina ay nagdadala ng kinatawag na mga missile na manpads, nagdududa ako na gagawin nila yon dahil may partikular tayong ugnayan at sa tingin ko, hindi nila gagawin yon. Maaring sa simula ng digmaan ay may naipadala sila, pero hindi ko iniisip na magtutuloy-tuloy pa yon. Pero hindi, kung mahuli namin sila sa ganitong gawain, magkakaroon sila ng 50% taripa at napakalaking halaga niyan. Sinabi ni Donald Trump na kayang wasakin ng Estados Unidos ang Iran sa isang araw. CP yan. Kaya kung wasakin ng Iran sa isang araw at sa loob ng isang oras, maparalisa ang buong sektor ng enerhiya nila. Lahat, bawat isa sa kanilang mga planta ng kuryente. At seryoso ito. Pero ayokong gawin yon dahil aabuti ng Iran ng mga 10 taon para makabawi at hindi na sila tuluyang makakabangon. Sinira na ng US ang isang tulay sa Iran para lang ipakita sa kanila kung anong kakayahan ng mga sandatahang lakas ng Amerika. Pero dito, sigurado akong iisa ang tanong ng lahat. Inanunsyo ni Donald Trump ang pagharang sa Hormuz Strait. At bakit kailangang harangin ng Estados Unidos ng Amerika ang Hormuz Strait kung nakablock na ito ng Iran? Mas apektado pa nito ang mga bansa sa Persian Gulf. Ano nga ba ang layunin at pakinabang ng ganitong pagharang? Interesante yan, pag-usapan natin ngayon.
Ang punto, technical na bukas pa ang Armutsky Strait. Dahan-dahang pinapadaan ng Iran ang ilang mga tanker kapalit ng bayad na umaabot hanggang $2 milyong bawat barko. At ang mahalaga pa rito, buong panahon ng digmaan ay sinigurado ng Iran na malaya ang pagpasok at paglabas ng kanilang langis sa reyon. Ibig sabihin, nagpatuloy pa rin ang Iran sa pakikipagkalakalan ng langis. Ang punto rito, nilika ng Iran ang isang sitwasyon kung saan siya lang ang pwedeng magbenta ng langis sa rehiyong ito, habang ang ibang mga bansa sa Persian Gulf ay hindi nila kayang ibenta ang kanilang langis. Dito rin pumasok si Donald Trump at inalis ang mga parusa sa langis ng Iran sa gitna ng digmaan. Sa huli, habang may digmaan, napataas ng Iran ang kanilang supply ng langis ng 100,000 bariles kada araw at umabot ito ng halos 2 milyong bariles bawat araw. Kaya kung isinara ni Trump ang kipot ng Armutsky, maaari niyang maputol ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno at mga operasyong militar. Hanggang ngayon, hindi pa rin ginagamit ng administrasyong Trump ang paraang panggigipit na ito. Ang pagsasara ng kipot, kahit para sa langis ng Iran lang, ay maaari magdulot ng biglang pagtaas ng presyo ng langis at gasolina sa mundo. Dahil kahit ano paman, ang langis ng Iran ay tumutugon pa rin sa bahagi ng pangangailangan sa mundo. Iyan ang dahilan kung bakit pinapayagan ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga tanker ng Iran na dumaan sa rehiyong ito. At ang mga Amerikano ay parang nagbubulag-bulagan sa katotohanang hindi lang basta ipinagpapatuloy ng Iran ang kalakalan, kundi lalo pa nitong pinapalakas ang kalakalan ng langis sa panahon ng digmaan. Uulitin ko lang dahil inalis pa ni Trump ang mga parusa sa kanila. Anumang langis mula sa rehiyon ngayon ay maaring makatulong pigilan ang pagtaas ng presyo at yun mismo ang kalkulasyon nila. Ang administrasyon ni Trump, paalala ko lang, ay nag-block ng pagbebenta ng langis ng Iran mula noong 2018 nang umatras sila sa kasunduang nuklear ng Iran. Ang desisyon ni Donald Trump na alisin ang mga parusa laban sa langis ng Iran noong nakaraang buwan, muli sa gitna ng digmaan, ay nagpalabas ng malaking dami ng langis. Iyan ay 140 milyong bariles ayon yan sa opisyal na datos. Ayon sa US Energy Information Administration, sapat lang ito para sa pandaigdigang pangangailangan ng langis sa loob ng 1.5 araw. Inuulit ko, buong mundo yon. Pero nagbunga ng kabaliktaran ang desisyon ni Trump. Ang pagtanggal ng parusa ay nagbigay daan sa Iran na may benta ang langis para pondohan ang digmaan laban kanino, Estados Unidos ng Amerika at ang kanilang mga kaalyado. Malaki ang kimikita ng Iran sa pagbebenta ng langis na ibebenta pa ito ng ilang dolyar na mas mataas kaysa presyo ng Brent crude oil. Oh, ganyan talaga ang digmaan. Ibig sabihin, si Trump ang nagsimula ng digmaan, nagkaroon ng krisis sa langis. At para kahit papaano ay maresolba ang krisis na ito, anong ginawa niya? Inalis niya ang mga parusa sa kalaban. Bagay na hindi nagawa kahit bago ang digmaan. Bukod yan, gaya ng alam ninyo, desperadong sinubukan ni Trump ayusin ang sitwasyon sa merkado ng langis kaya inalis niya ang parusa sa langis ng Russia. Dito, nagiging delikado ang sitwasyon. Sa katunayan, natapos na noong Abril 11 ang pansamantalang pagtanggal ng parusa sa langis ng Russia gaya ng alam ninyo. Ngunit hanggang sa kasalukuyang sandali, hanggang sa oras ng pagre-record ng episode na ito, ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng Amerika ay hindi pa rin nagsasabi kung palalawigin ba nila ang pagtanggal ng mga parusa sa langis ng Russia o hindi. Dahil nabanggit ni Trump dati na sa prinsipyo ay hindi naman nila balak ipagpatuloy ang pagtanggal ng mga parusa. Sinabi niya na inalis na namin ang mga parusa sa langis ng Russia sa dagat at malamang hindi na ito ibabalik. Walang bagong update sa website ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos. Pero ayon sa mga impormasyong galing sa loob, sina Donald Trump at ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos, Scott Bessent, ay nagkasundo na palawigin pa ang pagtanggal ng mga parusa noong 9 ng Abril. Madalas ginagawa ng administrasyon ni Trump ang mga ganitong desisyon hindi sa pamamagitan ng malalaking anunsyo ng presidente kundi sa tahimik na pag-update ng mga general license sa website ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos. Palihim lang, ito ay tumutulong maiwasan ang kritisismo ng pakikipagsabwatan sa Kremlin. Madalas, inaabot pa ng ilang araw bago malaman ng mga mamamahayag kung ano ang pinalawig o hindi. At huwag din nating kalimutan na ang mga ganitong lisensya ay ina-update tuwing mga araw ng trabaho at ngayon ay Linggo at Pasko pa ng mga Ortodokso kaya malamang sa Lunes ay mapapalawig din ang lisensyang ito. Pinakamahalaga, patuloy pa rin bumibili ng langis mula Russia ang mga trader at malalaking importer gaya sa India.
Kampante sila na nakuha na nila ang berdeng ilaw mula sa Washington at hindi ito mawawala sa malapit na panahon. Sa planong harangin ni Trump ang langis mula Iran, tiyak na palalawigin pa niya ang pantanggal ng parusa sa Russia para mapigil ang pagtaas ng presyo. At ngayon, ika-12 ng Abril, tiniyak ni Trump na kapag natapos na ang digmaan, mabilis na babalik sa dati ang presyo ng gasolina. Sabi niya, ganun daw talaga. Siyempre, kasi nungalingan yan. Hindi ko na palalalimin. Pero sabi ng mga ekonomista, hindi ganun yon. Kahit matapos ang digmaan at muling mabuksan ang kipot ng Armutsky, matagal pa ring panahon ang kailangan para makabangon. Sa pagharang sa kipot na Armutsky, nanganganib si Trump na lalo pang tumaas ang presyo ng langis at gas para mapalakas ang presyon sa Iran at mapatigil ang digmaan. At dito, gusto kong irekomenda na panuorin ninyo ang aking episode kahapon kung saan agad kong sinabi na ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan ay isang tabing lang para sa mas malawak na operasyong militar na siya namang nangyayari ngayon. Ngayon, sinisiguro ni Trump na magpapadala ang Estados Unidos at ibang bansa ng mga minesweeper sa kipot ng Armutsky para alisin ang mga minang inilagay ng Iran. Narito ang kanyang sinabi. Mayroon tayong mga minesweeper doon. Sa ngayon, mayroon tayong mga high-tech na underwater minesweeper, ang pinakamoderno at pinakamahusay. Pero bumibili rin tayo ng mga mas tradisyonal na minesweeper. Sa pagkakaalam ko, magpapadala rin ang United Kingdom at ilang bansang Europeo ng mga minesweeper doon. At bukod pa dyan, sinisiguro ni Trump na ngayon ang mga bansa sa Persian Gulf, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain at iba pa ay masasabi nating mas malapit na ngayon. At ngayon, napipilitan na talaga silang makisangkot sa digmaan dahil nasa interes nila na mabuksan muli ang kipot. CP, oo nga. Masasabi natin na mas malapit na ngayon ang mga bansa sa Persian Gulf, kaya posibleng kailangan nilang gawin ito. Pero alam mo, pwede naman sana silang umiwas. Pero nagkamali ang Iran. Nagsimulang paputukan sila ng mga missile. Ito ay isang interesting na pahiwatig na malamang ay may mga negosasyon na nangyayari para kumbinsihin ang mga Emirate o Saudi Arabia na sumali sa digmaan laban sa Iran o kahit papaano ay para mabuksan muli ang kipot ng Hormuz. Pero ang isa pang mahalaga sa oras ng pag-record ng episode na ito, ayon sa datos ng kumpanyang Vortex na nagmo-monitor ng mga barko, 2 lang na wala mang oil tanker na papunta sana sa kipot ng Hormuz ang bumalik o umatras. Matapos malaman nung linggo na nabigo ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran na makamit ang pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan na nagpapahiwatig na sa ngayon, ang kipot ng Hormuz ay nananatili pa ring kontrolado. Tingnan natin ang gagawin ni Donald Trump. Halimbawa, ang mga Democrat sa Estados Unidos, hindi nila talaga maintindihan ang estratehiya. Ano ang lohika o ideya? Ano ang susunod? Totoo, mabilis kayang i-block ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz para sa lahat. Hindi na makakapagkalakal ang Iran, pero sino ang nakakaalam kung gaano ito katibay? At paano bubuksan ng kipot? Kasi ngayon, sa totoo lang, 2 panig na at pareho nilang binablock ang kipot. Paano nga ba ito bubuksan? Yan ang tanong na bukas pa rin. Titigil muna ako dito. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, pwede kayong mag-donate o kumuha ng paid subscription gamit ang links at detalye sa video description o QR code sa inyong screen. Ingat at paalam sa lahat.